Hey mga Lods, nandito tayo ngayon sa tindahan natin. Nagtitinda tayo ngayon kasi tayo yung nagbabantay ngayon dito sa business natin na poultry supply. Mayroon din tayo mga binebenta yan, no? Mga spray paint, mga gasoline sa mga sasakyan at saka sa mga motor natin. Meron din tayo mga pigs dito. If ever na gusto nyong pumasyal dito sa ating poultry supply, dito sa Barangay del Carmen, Sitio Pangulo. Nandito lang yung poultry supply natin. Trading din siya. Meron mga iba-ibang mga klaseng mga mga items na para sa mga sasakyan at saka sa mga motor natin. Hindi lang sa mga sasakyan, meron tayong mga nest box at saka mga pigs dito na pagkain ng mga manok. Kaya mga Lods, meron tayong nag-request sa atin na si Lods Giancarlo Ediher Manalo. Bakit daw tinatabunan ang itlog ng African lovebirds mo at ano ang dahilan bakit ginagawa ng alaga mong African lovebirds yun? Bago tayo i-proceed yung content na ni-request ni Sir John Ediher, mag-shoutout muna tayo. Meron kasi nagpapa-shoutout sa atin na si Sir K-Pets Corner tsaka si Lods Bernard Leasing. Maraming salamat sa pag-suporta nyo sa ating vlog at saka sa mga YouTube channel natin na ginagawa natin lagi. Kaya kung meron kayong mga request mga kaibon, mga Lods, message nyo lang ako, wag kayong maiya. Gagawin natin. Basta hindi lang tayo busy mga Lods, gagawin natin yung mga content na iingin nyo sa akin. Kaya gagawin ko lahat para sa inyo. Yung mga experience ko sa pag-iibon, i-share ko sa inyo mga Lods. Maraming salamat. Pasensya na kayo kung maingay dito sa poultry supply natin. Meron mga iba-ibang sounds dito na meron mga tao dito at saka yung mga sakyan kasi maraming dumadaan dito kasi along the highway tayo kaya medyo maingay. Pasensya na mga Lods. Proceed tayo ulit mga Lods kasi meron kasi mga bumibili sa atin dito sa poultry supply natin kaya natigil yung videos natin na ginagawa natin. Ngayon, proceed tayo din sa topic natin. Bakit daw na tinatabunan yung itlog ng mga African lovebirds natin? Based sa aking experience mga Lods, nangyari na sa akin yan dati. Pag stress daw yung ibon mo, ibig sabihin ginagawa talaga nila yun. Lalo na sa panahon ngayon, iba-iba yung panahon natin ngayon dahil mainit, minsan uulan, ganyan. Tapos pag maingay sa lugar nila, may chance na ginagawa yung mga ibon natin yun mga Lods. Kaya kailangan iwas stress yung mga ibon natin. Kaya dapat hayaan mo muna kung ganun laging ginagawa nila, baklasin mo muna yung mga ibon mo, i-flight mo, hayaan mo mga after 2 weeks, papagpahingayin mo muna, tapos i-test breed mo ulit sila, tapos pag ginawa ulit yun, palitan mo yung pares niya, baka hindi compatible yung pares nila, kaya ginagawa nila yun. Minsan kasi na-stress yung mga ibang pares nila sa kapares ng ibon mo, kaya kailangan palitan mo o kaya ipahinga mo muna siya ng ilang buwan para at least hindi sila na-stress ng ganyan at ginagawa yung mga itlog nila na hindi nalagay sa nesting materials nila, kaya sinusuksok nila sa mga pusok nila, ganyan. Kasi ganun nangyari sa mga ibon ko dati nung na-stress sila dahil sa ulan, ingay ng bubong, di ba? Malakas yung ulan, maingay, ganyan. Minsan nabubulabog sila, stress na yung mga ibon mo nun pag nabubulabog. O kaya kung mga may bugwit, ganyan, mga bugwit na daga, ganyan, minsan nabubulabog sila dun, kaya minsan tinatago nila yung mga itlog nila sa nesting materials nila. Kaya kailangan laging tinitignan yung mga ng ibon nyo, kung meron mga store ko, ganyan, dapat tinitignan nyo para hindi na-stress yung mga ibon nyo. Kaya dapat nasa tahimik na lugar. Kaya sana yan kasi minsan yung mga ibon sanay sa maingay, hindi na-stress. Minsan meron masilan na ibon na hindi sanay sa maingay, kaya na-stress yung mga ibon natin. Kaya iba-iba kasi yung uri ng mga ibon na yan, kung ano yung mga pag-aano nila, yung minsan sanay sila sa maingay, minsan hindi sila sanay sa maingay. Kaya tinitignan nyo rin kung ano yung mga kondisyon ng mga ibon nyo. Kailangan kondisyon nyo sila para at least hindi sila na-stress ng ganyan yung mga ibon nyo. Kaya Lods, yun, nasagot ko na Sir Jan. Dapat ganun lang gawin mo. If ever na ilang clutch na yon nangyari sa mga ibon mo, ipahinga mo muna para at least
hindi na na-stress yung mga ibon mo. Ganun lang, yun lang yung mga nagiging experience ko. Kaya mga lods, kung meron pa kayong mga konting katanungan, pwede nyo akong i-message or mag-message ka lang sa YouTube vlog natin para at least magawa natin yung content na request nyo. Kaya mga kaibon, hindi pa tapos yung pre-ending natin, bali hinihintay pa natin yung mga iba, kulang pa kasi yung slot natin. Baka 100 na lang yung kailangan ko na ano, pero meron na tayo, nasa almost 95 slot na sila, 5 slot na lang. Bali mananalo 1,000 na lang kasi medyo matagal medyo malapit na rin kasi yung April 2nd week. Doon natin i-base yung laban sa ending game natin na pre-ending. Bali sa susunod na lang every month, ganun gagawin natin, magpa-pre-ending natin kahit ano lang, mga low mutation lang, o yung mga split opa, ganyan, yung mga Ewing, ganyan, yun ang ipamimigay natin sa mga subscriber natin. Kaya maraming salamat mga kaibon. Sana wag mong kalimutan mag-like, subscribe, di-promote itong channel ko to para at least lagi kang tutok sa aking YouTube channel. Kaya maraming salamat mga kaibon. Sana masuportahan nyo ako lagi sa ating pagbablog natin. Kung meron kayong mga katanungan, just PM nyo lang ako o yan, direct message nyo ako para at least magawa natin yung content na rini-request ninyo mga kaibon. Maraming salamat mga kaibon. Baka kung gusto nyo bumili dito sa ating poultry supply, meron tayong mga items dito na kailangan ng mga ibon nyo, kaya mga manok. Yan, kung meron kayong mga motor, sasakyan, ganyan, meron tayong mga items dito mga kaibon. Kaya medyo busy tayo, hindi tayo nakakagawa na minsan ng mga vlog natin dahil busy tayo sa pagtitinda. Kaya minsan hindi ako nakapag-vlog, naghihintay lang ako ng time. Tulad kanina, may bumibili kaya naputol yung unang ano natin. Kaya maraming salamat mga kaibon. Nabubulol na tuloy ako sa nasasabi ko. Kaya maraming salamat mga kaibon sa suporta nyo lagi. Thank you mga kaibon.